Yahoo! Hello mga masters and mga ka-G! Good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung saan man kayong lupalop ng ating daigdig, ay hayaan niyo muna kami ni G. Nabatiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night na po sa mga handa ng matulog. At welcome aboard sa ating Sunday episode ng ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Ayun po, November 3, 2024 at patuloy pa din tayo sa ating lecture. At syempre, I hope na marami pa kayong natutunan sa ating lectures at ako po ay ready na magbigay ulit sa inyo ng another batch ng knowledge. Siyempre, nandito po si G natin ngayon sa kanyang loob ng kanyang bahay at iba ating setup ngayon. Kasi siyempre, nakakaumay naman na puti lang palagi yung ating background, mga masters, di ba? Right, so ilang araw na po tayo nag-lecture about food and drugs. And I hope na marami kayong natutunan. And I'm really happy po na nandyan po kayo. Si G natin ay kumakain ngayon ng kanyang vegetables. Ayun, no? Carrots and green peas po ang kanyang pagkain. Ayan. So, ngayon po ay balik tayo sa ating lecture, which is, ito po, kahapon po nag-lecture tayo at 3 araw. 2-3 araw na po tayo, food and drugs tayo, di ba? Ayan. So, ayan, request po ito ng ating dear friend na si DJ Dionis. And of course, si Madam Moisel, Bell TV Shella. At syempre sa lahat po ng mga kasama natin dito po sa Bahay Kulitan. At syempre sa ating Team Gapangan at Team Puyaters and Team One Love. Ito po ang ating mga kasamahan na hindi talaga ako iniwan. Alright, so ayusin ko lang po yung aking stand kasi po ay hindi po siya balanse. Yun. So, food, drugs blur the line in ways that allow the presumed safety of foods to be ascribed to drugs. So, ibig sabihin po, dahil po sa food drugs na ginagawa nilang parang confuse po nila yung ating utak. Dahil halimbawa, di ba, example na natin last time, kahapon, yung alcohol as a food drug, food po siya, ginagawa nilang inumin, pero may drug effect po siya na makaka-alter po sa ating mental and psychological. And of course, ang caffeine, which is found in coffee and teas, yun po. And as what happens to alcohol, di ba? Abusability is easy when something has been recognized as an everyday component of dining table for thousands of years. Diba? So, kinoconsider po siya as, ang wine. Ang wine po ay kinoconsider na parang part of the meal. Diba? Ang beer, syempre, sa Pilipinas naman, diba? Marami naman sa atin dyan na hindi talaga nakakatulog o hindi na nakakompleto yung araw nila pag wala po silang iniinom, di ba? Na mga alcoholic beverages. So, kinoconsider po yan as a food, pero hindi pala po beneficial sa katawan natin pag inaaraw-araw mo na. Pero considered po siya as legit na pwede siya maging part of everyday life. And sad to say, di ba? So, and now, we are witnessing the rise of the opposite package. May bago na naman po ngayon. Drugs as foods. Ayun, ang pinaka-contempting, di ba? Confusing po sa lahat. Ang food, drugs, ayun na yung kaninang topic natin at kahapon. Ngayon po, meron naman drug foods. Ano po ang drug foods, mga masters and mga ka-G? There are many drugs that masquerade as foods. One popular choice is lazy cakes or melatonin brownies, marketed to the young as somehow comparable to marijuana brownies. Ayun, marami po silang mga style ngayon. Tinatawag nilang lazy cakes or melatonin brownies at nakakapag, syempre, feel good. Nakakapag-feel good po
sa mga teenagers or sa mga young adults ngayong generation na ito. So, sinasabi nila na ito po ay healthy, pero hindi pala. Let's talk about it. All right. Advertising proclaims, eat your relaxation brownie. Ayun po ang kanilang sinasabi. Eat your relaxation brownie. And you quickly overcome the overstimulation of popular caffeinated drinks. So you can go up with caffeine, energy, beverages, and down with lazy cakes. Ayun, so may binibigay po sila, na-recommend po nila yung mga energy drinks. O, di ba? Para naman po yan ay magpapataas po ng inyong energy. O, di ba, mga masters? Or caffeinated, any caffeinated drinks. Okay? Caffeinated, syempre, ano ba yan? Maraming mga popular na mga drinks dyan na nagbibigay ng energy. So ngayon po, mga tao po ngayon ay hindi na po kumakain. Doon na lang po sila nakafocus. Bibili na lang po sila ng energy drink. Sa pagkagising sa umaga, iinom na ng kape. Sa kalagitnaan ng araw, bibili ng energy drink. Pag uwi sa gabi, may kakain na ng konti, tutulog na naman. Pagkagising sa umaga, energy drink na naman or kape. Yun na lang po. Ang akala na kasi nila na mas malakas sila pag may energy drink. Pero hindi pala yun. Kasi kailangan ng katawan natin ay nutrition. Diba? Mga food ang kailangan ng katawan natin. Pero yan na po ang uso ngayon. Dahil po, alam nila ba kung bakit, mga masters? Ayaw kasi nila tayo ay mag-spend time para umupo sa mesa at kumain. Gusto po nila ay trabaho na lang. So ngayon, ayaw nilang magbigay ng more than 30 minutes na lunch break. Ngayon po ay 15 minutes or less. As much as possible, 10 to 15 minutes na lang ang lunch break. At dyan, lalakad ka pa, bibili ka pa, iinitin mo pa, or magkakausapin mo pa yung kaibigan mo, or maglalaro ka pa sa cellphone mo. Sa 15 minutes na break mo, wala ka na pong time para kainin yan. Di nagmamadali ka na lang. So other people will just go for a smoothie or a power drink or a caffeinated beverages. Yun na po ang kanilang ginagawa. To save time, and of course, cheaper po siya. At syempre, marami ka pang magagawa. Instead na umupo ka dyan at kumain, ayun, iinumin, higupin mo na lang o i-take mo na lang yan. Within 5 minutes, tapos na. Pero di ba, naalala niyo mga masters and mga G, yung ating digestive system po ay hindi talaga gagana, hindi talaga gagalaw yan pag hindi tayo ngumuya or we don't chew the food, there's no movement or production of the gastric juices and of course, the movement of our intestines. Right, so balik tayo sa ating topic. So you can go up and with caffeinated drinks, energy beverages, and down with lazy cakes, all by ingesting these easy-to-use foods. Easy-to-use foods na po siya. Wala na po tayong chance or time na mag-nguya-nguya. Children eating lazy cakes may have a great difficulties waking up. Mahihirapan po silang gising sa umaga. Energy beverages can provoke caffeinism and deeply troubling insomnia for many of their users. Ayun. Siyempre, very common na po ang insomnia kasi siyempre, pagkagising mo sa umaga, yung katawan mo ay naghihintay na lang po ng caffeine at in the middle of the day, caffeine na naman and sa evening, caffeine na naman. O diba? Yun na lang po ang kanyang addicting substance na doon po siya maghihintay kung saan siya kukuha ng kanyang lakas or energy. Diba? So, both types of food are also rather expensive ways of obtaining and the underlying drugs or melatonin, caffeine, and other stimulants. So, yung mga ganun ay mahal din po siya. Mahal din po siya. At, pero, mas mura-mura po siya when it comes sa, hindi naman mura-mura sa presyo, pero mas makasave ka ng time, mas unconsciously po ay marami kang manggagawa. So parang comfort na po ang kanilang kinoconsider dito. Drink yourself to sleep. Ayun po, sabi nila, newly marketed are recently concocted sleep and relaxation drinks. Ayun na naman. Names you can buy include Rebloom Beauty Sleep Drink, Dream Water. Many of these drinks contain melatonin and valerian, while other brews contain
Tryptophan po yan ha, and GABA or slow cow is supposed to be the perfect distressor, while relaxin will help you relieve tension and increase your ability to focus. Ayun, di ba? So, bibili ka niyan para po ay meron ka mga benefits. Can we believe this marketing, mga masters? Do you believe in this marketing? Probably less than we can for financial products. Okay? So, yun lang po. Bukas, iba naman yung topic natin. Okay? So, grabe no, nagbebenta na po sila ng mga iba't ibang mga products, making us believe na ito po ay makakapagbigay sa atin ng mas magandang tulog. At yun, marami sila pong mga benefits daw. Unfortunately po, ay instead na they are drugs, hindi na po sila food. Diba? So, alam naman natin, no, may mga lectures po tayo previously about how to eat properly, when is the best time to eat, when is the best, what are the best combinations on your plate. Yun na po, tandaan lang po natin, yun lang naman ang kailangan natin, mga masters and mga ka-G. So, wag tayong mapapahulog po sa kanilang mga patibong, yung mga sinasabi po nila na those are better than mga ganun, mga parang waste of ayaw nila kasi mag-waste of time tayo, kaya bigyan tayo ng mga chemicals. Alright mga masters and mga ka-G, hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat po at kita-kits po tayo mamaya 11 o'clock to 4 o'clock. Master Worm po yan. And then apat po kaming mga hosts sa Bahay Kulitan. Kantahan po tayo at mag-celebrate po tayo. At syempre Halloween week. So I hope na mag-enjoy po kayo. Again, this is your one and only Master Worm, and G, God is great. Yahoo!